Kumusta maing adlang Huwebes ka natong tanan? Sa Macau sa pa-welcome, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, nagilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 14, 2025. Laiswatapon na usab ang atong paghatagag pagtagad. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Jeffrey. Bueno, stand by Jeffrey alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. O siyempre, ano naman nakagamit sa atong Nance Herbal Capsule, U8 Herbal Food Supplement, and Megaman. Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sang Nance Herbal Capsule kag Nance U8 Capsule, nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido, malapatan sa Cangani Province. First ko nga gamit sa iya mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa epic. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahupong. As in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya kag sige ko na siya gamit sang Nance capsule kag U8 capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid siyang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala na gid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nance capsule kag U8 capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nance capsule kag U8 capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products sang Nance capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag U8 capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed. Akong ginauhag na naay sakit or paralyzed ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang Nance capsule o U8 capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga product. Ako si Aloha Miki, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. Wala pa ko nakagamit og Sorbicare, dili normal akong dugo, sakit akong puson. Nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am. Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Purucono. Na ako nagtrabaho sa Motorpol. Kaniadto, gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ba ako gibatik. No niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuadto ka dito sa butika kay naata na. Unsa may ako ganun, pagpalit og Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajid nga ng trabaho, naman ka sa Motorpol nagtrabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran, akong gibuhat. Akong gibati dayon niya, lagsik man dayta. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman, yung napaskog ko sa akong lawas. Usbong ko standby, Jeffrey alang sa Muswat. Di na siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Dear Ate Arlene,
relasyon nga giampingan sa dugay na nga panahon, ate. Apan maguba lamang sa usa ka pagpamilok tungod sa sayop nga desisyon. Tawga lamang ko sa pangalang Jeffrey. 36 anyos ang pangidaron ug kasamtangang nanimuyo sa Digos City, Davao del Sur. Nagsugod ang tanan akong kasakit. 2 ka tuig na ang nakalabay, ate. Dili ko kalimtan ang adlaw nga nagsugod ang tanang problema sa among relasyon sa akong asawa. Usa lamang ko kaordinaryo nga bana, Ate R. Walay laing giampo nga unta makauban ang akong pamilya. Makaangkon og kalinaw sa panimalay ug magpuyo nga puno sa gugma. Kauban ang akong asawa ug mga anak. Sa 11 ka tuig mi nga nag-uban sa kong asawa, ate. Bisan kanos awa gid nako siya napasakitan. Bisan ko wa niya natagamtaman. Gikan kanako. Dako kog respeto sa mga babae, ate. Kay kini ang gitudlo sa among amahan nga rikanamo. Nga dili man namo mahatag ang mahalon nga mga bahandi sa among kapikas. Apan among irespeto og pagmahal nga mas bililhon pa sa bulawan. Ate R, sawa pa nahitabo ang dakong pagsuway sa among kaminyoon. Usami ka malipayan nga magtiayan sa akong kapikas nga tawgon ta lang sa pangalang Juliet. Gikasal mi ni atong 2014, ate. Before mi nagminyo, 4 ka tuig mi nga nag-uyab. Og sulod sa 4 ka tuig, Ate R, nasuta na ko nga siya na ang babae nga gusto na ko makauban sa tibuok na kong kinabuhi. Alang ka na ko na anak kaniya ang tanang hiyas na akong ipangita sa usa ka babae nga mamahimo na akong asawa. Busa, ate, wa na ko magduha-duha nga pakaslan siya, Ate R. Sabay ming nangandoy para sa among pamilya, ate. Buutan si Juliet. Sobra ka maalaga og mahuna-hunaon nga asawa. Wa gid ko'y daotang maistorya ka bahin niya. Simple ra ang among kinabuhi, ate. Pareho mi nga naitrabaho. Ako sa usa ka welding shop, samantalang sa bakery nagtrabaho si Juliet. Dili man mi dato. Apan adunahan mi sa pagpangga o pagmahal sa usag-usa. Nakabaton mig duha ka mga anak. Usa ka babayi ug usa ka lalaki, ate. Wa na madayon or wa na dayon namo gisugdan kay alang ka namo sakto na kini. Kay kung dungagan pa namo, dili na namo kaya ang financial nga aspeto. Naging praktikal lamang mi sa kinabuhi, ate. Sulod sa pila ka tuig, maayo ang among relasyon. Puno sa kalipay, pagsinabtanay, ug pagminahalay. Dili malikayan nga usahay na ay mga dili pagsinabtanay, apan dili na namo padak-on, ate. Dili na maabot nga magkaaway pa kami. Tanan am oram istoryahan og open me sa usag-usa. Sa tinuod lang atin ay mga higayon nga sobra mi ka pitos. Magkautang mi sa laing mga tao. Kaya nga among sweldo usahay. Kulang ra kaayo galastuson sa balay. Apan kaluoy sa Dios, maka lingkawas ra gihapon mi sa matag adlaw. Bisan sa kalisod. Kanunay ming magkauban sa mga desisyon. Abi mo, ate, ninit kayo sa paminaw nga naiasawa nga supportive. Kana mabati gid nimo nga naagkay karamay sa tanang panahon.
Natong pandemic, bisan unsa kalisod ang among sitwasyon, kay pareho mi nawad ang trabaho. Apan, kalma lamang mi. Nakalahutay mi. Na may mga hinabang, ginagmay, gikan sa mga pamilya. Okay ra gid kaayo. Human sa pandemic, nakabalik pud mi sa among trabaho. Apan, may abot ang panahon nga nagkasakit si Juliet ate. Dili na makatrabaho. Na mild stroke siya ate. Dako ang among gasto sa hospital. Kaysa private na mo siya gidala ate R. Dako ang kantidad para sa iyang mga tambal. Ug bayad sa doktor. Bisan asa na ko nagkahulam-hulam og kwarta. Wala na ko gihunahuna kung unsaon ako pagbayad. Ang importante nga masalba na ko ang kinabuhi sa kong asawa ate. Pag uli niya sa balay, sa tibuok panahon sa iyang recovery, ako ang nag-atiman niya. Naghangi ko sa kong amo nga dalon ako akong trabaho sa balay ate. Para maatiman gihapon ako ang akong asawa. Nagpasalamat ko ate. Misugot ang akong amo. Og siya na pod ang bahala para magbayad sa among kuryente. Mapasalamaton ko ate. Masinabtunon ang akong amo. Tinuod nga lisod kayo akong kahimtang. Kay gawas nga gatrabaho ko na apakoy atimanon nga bata. Ug masakiton nga asawa. Naningkamot ko nga masabay na ako ang akong trabaho ug akong responsibilidad sa pag-atiman kanila. Apan wa na ko iksapayan ate. Kamahal ko ang akong asawag anak. Matag adlaw akong ginaampo nga maulian ng ta si Juliet. Ako ang nagsilbi niyang physical therapist ate kay wa man may ikabayad sa tinuod nga physical therapist. Katanaw lang ko sa YouTube, okay na. May gayon nga makita na akong gahilak si Juliet. Kakaproblema siya sa iyang sitwasyon. Apan kanunay na ako siyang gina-encourage nga malampasan na namo tanan. Umisaad ko nga dili na ako siya pasagdan. Tanan nga problema solo na ako. Kagiatubang. Besan usahay baharan ako sa kumagi pang utangan kay wa pa na ako nangabayran. Halos mohilak na ko sa paghangit nila nga tagang kog taas nga higayon. Para ako silang mabayran ate. Pila raman taon na ako sweldo. Depende raman sa kumahuman nga projects. Tapos need pag regular check-up. Ako kapikas. Napay mga kinahanglanon sa among mga anak. Usahay mo ako mabuang sa paghunahuna ate. Apan ako lang giligon ang akong kaugalingon. Kay unsaon na lang kung ako na pod ang magkasakit. Samot na ngamod ako ang problema. Nagampo lang ko kanunay nga unta. Gabayan ko sa kahitasan ate. Emotionally drained na kay ko. Apan emotionally supportive ko sa kong asawa. Kina-comfort na ko siya nga kaya namo ni. Nga kaya pod niya nga magpakaayo. Hago ang akong utok og lawas. Apan bisan kanus wa na ko gipakita sa akong asawa ug mga anak. Nakapoy na kayo ko. Hangtod gidungog ang ako mga pag-ampo ate. Hinay-hinay nga naka-recover sa Juliet sa iyahang sakit. Ug may ang panahon nga fully recovered na siya. Apan padayon gihapon na akong giampingan ang iyang panglawas. Kay mahadlo ko nga atakihon na pud siya. Wag gihapon ako siya gipatrabaho. Apan mingon siya nako nga kinahanglan siya nga mo trabaho. Kay magluya siya sa balay. Busaw ako'y nahimo ako siyang gitugtan. Mo trabaho pag-usab. Og tungod lagi kay wa siya'y balikan nga trabaho. Sa bakery nga iyang kaning gitrabahuan. Nangita siya laing trabaho ate. Apan naluoy ko niya kay huwag siya makakita. Naglisod siya kay di man siya college graduate. Yang igagaw nga nagtrabaho sa Manila.
May pauli sa Digos, ate. Pinaka-close niya kini nga igagaw. Nakurat na lamang ko sa diyang nananghid si Juliet nako. Mauban na lang kuno siya sa igagaw sa Manila kay nanginahanglan kunog additional nga trabahante iyang amo. Kay mag-open na pod og laing branch sa ilahang laundry shop. Libre ang kapuy-an ug dako ang sweldo. Kompleto pa og benefits, ate. Di unta ko mosugot kay gawas nga kabalaka ko sa iyang lawas. Dili po ko gusto nga maglagyo mi umabiyaan ang mga bata. Apad matod niya, unsaon ko na ang mga utang. Ate, sakit man sa kong dughan, ako siyang gitugtan. Tuod man nakalarga gid sa Juliet's Manila. Sa diyan tuan na siya nga to, way palta nga mutawag siya pinagi sa video call. Kanunin niyang giingon nga mag-amping ko mi. Gimingaw ko na siya namo. Usahay mo hilak pa siya. Ate, matod ko niya. Pwede na siya mapauli. Apan matod niya Ate R mo uli siya. Kana mo gaan-gaan ang amuhang pamuyo. Makabayad ni Miss mga utang. Makatigumig gamay para makanegosyo ko na siya ginagmay. Musa ako siyang isuportahan. Matagbulan, padala siya 10K. Nalipay ko, ate. Hinahinay na ako ng bayra ng among mga bayro noon. Tuod man. Maayo ang dagan sa among relasyon. Lagyo man mi sa usag-usa apan sa matag karon og unya. Magtawagay mi ate. Apan kinilang Pebrero 2025 ate. Napansin ako nga panagsa na siya manawag. Doon ay mga panahon kung ako'y matawag, di na kaya siya diretso mutubag. Kapila ko manawag, ayat niya tubagon. Dili na siya ang dati nga lambing kaayo nga makigsulti nako. Matod niya, guba ko no ang kamera sa iyang phone. Kasagara, text na lang. Itong una, gihuna-huna na ako nga tingali. Busy na pud kaayo akong asawa. Wagi ko bisag gamay ngun-huna. Nga maghimo siya dautan. Ate R, ambot ba? Na mga panahon nga lahi ang kakulba akong pagkabation. Usahay di malikayan magduda ko. Gitawagan ko akong asawa. Matod ko mapauli na lamang siya. Apan matod niya balik-balik ko no ang among istoryahan. Mag-unsa man ko no siya diris amo nga wa siya trabaho. Lisod po kuno nga magsige na lang siya og puyo sa balay. Ate R, ako gakabantayan sa puto na kay siya ko magsulti mi. Mahulog sa lalis kung magtawag mi. Magpadalaan man siya kwarta apan maglaktaw-laktaw na ate. Hangtod na langutan ako sa iyong agaw. Kumusta sila ni Juliet? Ate R, di na kuno kay sila magkauban kay pareho na silang busy. Panagsa na lang sila magkita. Apan tunga-tunga ning bulan sa Hunyo ate. Nag-message ihang igagaw. May pahawa na kuno si Juliet sa laundry shop. Ate R, iyang nahibawan. May uban ko no ang akong asawa sa ka-lesbian. Doon ako na sila relasyon ate. O sa ka-grab driver ang lesbian. Ang gisulti ka na ko ang tinuod nga pangalan.
Akong gi-search, ate. Ug nakita na ko ilang sweet kaayo nga mga post. Love ang ilang tawag sa usag-usa. Gi-message na ko ang lesbian, ate. Nagpaila ko nga ako ang bana ni Juliet. May reply ang lesbian, ate. Akong asawa ko no, ang ako i-text. Pagkataon-taon na nawag ang akong asawa. Nasuko. Naulaw ko na siya sa kong gihimo. Nabastos ko na siya. May abot sa punto nga, nakigbulag siya na ako, ate. Gihangyo ko siya. Mag-istorya mi. Uban sa mga anak. Apan matod niya, magpadadanan lang ko na siya kwarta sa mga bata. Ugsukan ni Adto, wala may kontak sa akong asawa. Pareho naming naka-block sa iyong ka-live-in nga lesbian, ate. Ako pangutana, unsay kaso nga pwede na akong himuon para sa akong asawa, ate. Palihog ng bagi ko. Dini na lamang ko kutob. Sincerely yours, Jeffrey. Ako si PB Taganahan. Ang akong gigamit na capsule, dan, kupit, UED, sirkir, clans, kupit, kada buntag, o hapon, mauni ang akong gigamit para pangkapi. Kaluoy sa Diyos, maayo ang akong katulong. Og makabawas na ko sa akong hugaw kada buntag. Og nagamit sad ko ang capsule, inigmata na ko sa buntag, mutik jud ko. Og piskay ang akong panglawa sa paglihok-lihok. Og manghapla sad ko, og nars liniment oil, inigman na kong kaligo. Og gayon akong katulog, manghapla sad ko, og nars liniment oil. Og UED, bisan wala ko'y sakit, protection is better than cure. Daghang salamat, Ate Ani. Ako si Lori Linde ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa akong pusoon permintira magsakit. Tukal ganito ko aning Servicare na ulian gyud ko og ni hapsay akong paminaw. Labi na gyud nga akong kutis murag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa Servicare. Dugay na kay ko naggamit ana, ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian gyud ko. Thank you kayo, ma'am. Salamat. Ako si Lucia Galanido, taga Tehero, Hagna, Bohol. Ang akong kasinatian sa NANS capsule, daghan kong gibuhat sa balay og hago ko mawala rasab og lagsik ang akong lawas walay kapoy sa non-liniment oil sakit ang likod ug tuhod akong haplasan dayon mawala lang ang sakit. Daghang salamat, ma'am, sa inyong produkto kay nakatabang sa among libati. Daghang salamat kanimo, Jeffrey, sa imong papadangat imong suwatan po ning atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Pangutana, makasuhan ba og adultery ang usa ka babae nga makig-apid sa usa ka lesbian? Well, Kanang atong ipangutana. Of course, atong kauban karon, Attorney Bimboy Harold Diniralaw. Attorney, maayong adlong Huwebes nga na kanimo. daghang salamat po, Ate Arlene. Daghang salamat po sa atong tanan nga tigpaminaw. And of course,
sa Swerte Party List o sa HMPC. Yes. Salamat kayo, Ate Arlene. Pangutana, attorney, pwede bang kasuhan ang usa ka asawa mibiya sa iyang bana og niuban sa usa ka lesbian? Sa una na ko nga pagtan-aw, pagbasa, no, pagkadungog na ko sa imong istorya, Ate Arlene, murag ang akong lantaw, pwede ba ka siya makasuhan og concubinage or adultery? Adultery kay Oo, kay iya magibyan iyang bana, pero by the words of adultery, dapat yun male ang iyang kauban. I see. So Living with another man other than her husband. so man, klaro kayo. Man, klaro Abot kayo. pasabot kay ang lesbian mo sutag sa dili, di man gid siya lalaki. Yes. So posible nga walay ma-file nga kaso. Wala jud at nay ma-file nga kaso, Ate Arlene, but civil nga case, which is Wala legal na ka-unfair, separation. attorney, no? Kay imagine ha, kung ang babae abandoned, managot ang lalaki sa 9262. Yes. Diba? Pwede nimo kasuhan sa lalaki kung i-abandon ka, pero diri ka side, kini, kung ang babae mo biya sa iyang bana o muuban ka to sa lain, di mo magukod kay asa man siya nga balaod mo fall nga ang 9262 sa mga babae man. Sa mga babae raman. So, Pwede ra ka nga mo file o petition for legal separation. That is paragraph 6, no, of Article 55 of Executive Order number 209 of the Family Code. So ang nahitabo, inay nga gusto ka mo balik, ang imo hinumahimo is mag-file na nung kag legal separation, matagaan na nung silang saktong kagawasan. Yes, Ate Arlene, pero kung kinsa to ang guilty party, wala gyud siya share sa conjugal ninyo nga napundar. Apan ang problema lagi ini. Og naapod. Og naapod kay kini gani kato iyang sweldo sa iyang pagpanarbaho gipambayad naman to sa ilang mga utang sa diyan nagsakit sila or Correct, nagsakit ang asawa. Mamay gani nga kung pwede pa lang ibalik ang panahon mapag tiwasan na lang. Yes, moingon Diba? na lang. Ingno na lang sa iyang bana iyang asawa, Ate Arlene, nga wala man ko nagkulang sa imo. Wala lang ka na kontento. Ayay. Ingon na Di- siya. Sakto gina exactly. Wala lang gid na kontento iyang asawa. Wala man siya nagkulang. Giati man, nagkasakit yung asawa. Siya pa ganyan mong massage therapist kay maulagi. Wala gid sila kwarta nga ikagastos. Siya nangunay, gatrabaho, nagatiman sa anak. Giatiman pa siya. Hangtod nga naulian. Ang ending, Ang ending, gibiyaan ng gihapon siya. gibiyaan lang gihapon siya. Muna nga siya, Ate Arlene, nga ang gugma siguro na, ang akong gugma sa imo, murag pag ginhawa. Nga nung undangon man ako kung kabalo ko nga dili nako kaya. Gi-survive gyud in town sa bana, Ate Arlene. Pastilan. But anyway, mo gini actually, attorney, atong tan-awon ha, sa dapita, kung ato dag i-reverse na ang 9262 mo fall mo gid na sa babae, pero this time pag ang lalaki biyaan. Wala gid taon, Ate Arlene. Ano? Actually nga nung Panahon na ba nga maghimo na pud tag kanang balaod para sa mga single dad? dapat gid, Ate Arlene, no? actually ang ato man kong balaod, Ate Arlene, is ato pa siyang ma-trace back, no, sa colonial nga mga mentality nga mas kusgan ang lalaki, Sa bagay. mas tough ang lalaki mo nang those who Mas dali makakita og kapikas ang usa ka lalaki, halimbawa gibiyaan na siya sa asawa, may uban usa ka lesbian, sumangitan lang po siya laing babae. Ano na lang. Correct, Ate Ay lang Arlene. i-file is legal separation legal na lang. separation na lang. And then atong makita, Ate Arlene, nga giingon gyud sa balawod, those who have less in life should have more in law. So mas disadvantage man ang babae kaysa lalaki mo nang gibutangan og 9262 para mga level ang field. Mga ingon ana ang iyang sistema. Malagi kay kung masugot sa dili mas daghan magid ang babae nga nabutang sa kanabang alanganin ang ilang kinabuhi, ang ilang pagkasila, kay lagi naabusuhan, gi-abandon, ang uban po gipaaburusan lang ding gibiyaan. Pero mao lagi at least doon na protection sa ilaha pinagi sa ato ang VAUSI, no? Ang Violence against women and their children. Kaso lang kung ato i-reverse pareha sa problema karon sa tolerance standard kasi Jeffrey, ang hitabo human niya giatiman, gipangga, giamuma, gibiyaan siya basta-basta unya nasuko pa. Correct, Kay Ate Arlene. giteksan niya ang lesbian nga iyahang kauban. So Munang Munang gibiyaan na gid siya sa iyang asawa despite the fact kung unsa iyang gihimo ato. Munang moingon na lang gid ni si Jeffrey, Ate Arlene, nga lisod man gani tuuhan ang on the way kana pa kang imuhang giingon nga I will stay. So naagi mga hugot lines na to ani nga. On the way na ang ending wa pa day kaabot. O pag ilis di siguro. Ay, Unsa na lang pasilan. ka ng mga I will stay. Mo lagi na din.
Bitaw, no? Di po lalim ang problema sa to ang letter sender. Actually, ako naluoy ko sa to letter sender. Grabe gid ang heart nga nagatiman sa iyang kapika, sa iyang anak, nga nagsabay-sabay pa. Oo, taliwala sa kapitos, taliwala nga nagsakit. At the age of 36 ba, kung tanaw nimo bata pa siya, kung pwede pa lang biyaan niya yung asawa ato nga time kay wa na kay pulos. Correct, Ate Arlene. Pero iyang gipaglaban. Ang paglaban niya. Oh, moingon siya nga bahala og maghilako basta ikaw ang hinungdan. Ana ra gid na si Ate Arlene. Ipaglaban yan, ipaglaban yan. So, usay kasulti ni mo, attorney, yan. Imong parting statement para sa tuang letter sender karon nga si Jeffrey. So, para kang Jeffrey, Ate Arlene, no, nga, iya lang yung kanon nga, ang gugma, muraragid nagboxing, no? Sa wala pa ni mo gisugdan, kinahanglan andam na ka nga masakitan. Ana, gina siya. So, despite the fact, kung unsa gid ang imuhang gihimo, no? Pangandaman yun, moabot gid ang higayon, nga masakitan ragid ka. And of course, siguro kung parang litag maka-file siya petition for legal separation or kung then at least no ma-divide ang ilang property kung naman galing o makapangita po siya iyahang laing bathala siguro. Pero kung ako kang Jeffrey, I would have stayed sa ako na lang mga anak. Dito na lang ako ibuhos tanan. Dili Saya sitwasyon kinahanglan sa siya kanang makauban sa iyang kinabuhi unya iyang asawa man ang naghimo og di mayo. So pwede gyapon. Deserve po niya nga makabaton og bagong bathala. Diba? Alright, Ate Arlene. Thank you so much, attorney. Daghang salamat, Ate Arlene. Kini na lamang si Attorney Bimbo Hiniralaw nga magbilin sa panultihon. Kini ang inyong higalang walay laing agalon kundi ang balaod, walay laing giya kundi ang konsensya, ug walay laing tumong og tinguha kundi ang pagkabot sa hiniusang hostisya. Daghang salamat ug mayong hapon kanatong tanan. Gitugot lang niya ang sakit. Ang hilom nga kabalaka, apan ang kahinsog sa matris, dili ang ay pasagdan. Cervicare Herbal Capsule, makatabang sa pagmintinar sa himsog nga cervix sa kababayenan, adunay natural nga antimicrobial ug anti-cancer. Luwas, natural ug epektibo para sa imong proteksyon ug kalinaw sa una-una. Piliya ang Cervicare Herbal Capsule. Cervicare Herbal Capsule, kang imong kinabuhi angay ampian, approved by FDA. Nahihirapan ba magsalita ng mga word ang iyong anak? Madali bang makalimutin ang anak mo? Mahina ba ang utak ng anak mo? Nahihirapan bang umintindi ang iyong anak? Napapansin mo bang mahina ang pangangatawan at mabagal ang pagtangkad ng anak mo? Baka ang iyong anak ay late bloomer. Mga misis, huwag mag-alala dahil nandito na ang Remind Junior Chocomex. Siguradong makakatulong sa kalusugan ng inyong mga anak. Dahil ito ay tulong sa pampatangkad, pampatalino, nagbo-boost ng kanyang immune system para hindi sakitin. Basta naka-Remind Junior Chocomex ang iyong anak, siguradong araw-araw aasahan mo ang lusog ng inyong inaasam. Remind Junior Chocomex, araw-araw ang lusog. Mag-Remind Junior Chocomex ka na! Herbsmed Pharma Corporation. Herbsmed Pharma Corporation. Tigama og tigapod-apod sa NANS and U8, the most effective combination nga mga kapsula alang sa lig-on nga kalawasan higala. Tumar sa 2 capsules a day sa NANS and U8. Cervicare, alang sa mga babae nga gustong malimpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug aron mutultol ang menstruation. Before bedtime, tumar og 2 ka kapsula sa Cervicare. Tawa-tawasi, ang atong lawas nagkinahanglan og sundalo nga mokombate sa mga virus hinungdan sa balatian. Proteksyon na, vitamin pa. Tumar og 3 times a day human og kaon sa tawa-tawasi. Remind Capsule, alang sa update na pangisip gikan sa estudyante paingon kang lolo ug lola. Usa ka memory enhancer nga swak sa imuha. Kini ang imong kinahanglan. Tumar og 2 times a day sa Remind Capsule. NANS Liniment Oil, sukad kaniadto hangtod karon. NANS Liniment lang gihapon. Basta sakit sa kalawasan, NANS Liniment Oil. NANS Corn Coffee, alang sa nindot nga katulog ug kada adlaw makabawas, mag NANS Corn Coffee na. Kini ang sekreto aron magpabiling askil. NANS Corn Coffee. Alena Set,
For natural and glass-looking skin, pag Alena Set na. Made of organic or natural ingredients. Hamis nga naong, imong maangkon sa Alena Set. Nans and UAID, Cervicare, Tawa C, Remind, Nans Liniment Oil, Nans Corn Coffee ug Alena Set. Mapalit sa mga suking butika. Gama sa Herbs Med Pharma Corporation. Herbs Med Pharma Corporation. Daghang salamat kanimo Jeffrey sa imong papadangat imong suwatan pa ning aton tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Klaro ang giingon ni Attorney Bimboy. Legal separation na gyud ang pwede nimong himuon para nga makabato na kagkagawasan pod uban sa imong kapikas. Gustuhon man nimo nga makigbalik nga to kaniya. Apan siya naman ang milikay gyud nimo. Ang diferensya kay di ka mangyud maka-file og kaso niya kay mao lagi babae man iyang katapad. So di siya mo-fall sa adultery. Di pod pwede nga pasakaan nimo og kaso nga vowsy kay para ra mas mga babae. Women and their children naman so maligingon nga pasensya na gyud. Murag tama na gyud sa pag-file og legal separation but anyway. Iya man ang gibuhat nga na kanimo. Nasayod ko. Di gihapon siya magmalipayon sa iyahang ginahimo sa pagkaron. Kung karon tan-aw niya nga okay pa ang tanan, uban sa iyang lesbian, maabot na gihapon ang panahon. Mahaya niya ang gihimo kay ako nagtuo. Nga tanan nimong gihimo, nga pagpasakit nga to sa lain. Mubalik. Nga na kanimo. Manghinaot ko nga unta, mahibalag nimo ang laing binuhat sa imong kinabuhi nga para gyud nga na kanimo Jeffrey. Thank you so much sa imo papadangat imong suwatan pa ni atong tulumanon nang hinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaron. When you stand by karon taod-taod alang sa atong health education program with Doc John Paul de Asis, mosunod gilayon ang Balong the Great kini si Ate Arlene Ayon. Salamat. Bye-bye. I love you all.